Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagdeklara na ng dengue outbreak sa Quezon City nitong weekend matapos masawi ang 10 at umakyat ng triple ang bilang ng kaso hanggang ikalawang linggo ng Pebrero. Minomonitor na rin ng Department of Health ang 9 na lugar sa National Capital Region, Calabarzon at Central Luzon matapos lumobo ng 40% ang dengue cases. May balitang A to Z si Ace Cruz. Sa mga larawan na lang inaalala ni Lola Estela ang yumao niyang apong si Divine Joy, ang 17 anyos na nasawi sa dengue sa Payatas sa Quezon City nitong February 2. Sobrang bait yan. Kung may puntahan ako, sabi niya, Lola, hinahawak na yung kamay ko. Ayaw na yung iba na ako sa kalsada. Hindi ka, sabi niya sa akin. Dito ka, baka masagasaan ka. Sabi niya, masunurin mga bata yan. Anya, nakapanghinayang ang maagang pagkawala ng kanyang apo na ang pangarap ay maging dentista. January 23, naitakbo sa paggamutan si Divine Joy matapos na daing ang hirap sa paghinga at pananakit ng ulo. Sabi nila, okay daw siya. Saka yung aparatos niya, natanggal lahat na. O di okay na. Yung that time nga, date na yun, akala ko lumabas sila. Ayun pala, namatay siya. Kabilang si Divine Joy sa 10 namatay sa dengue sa Quezon City, dahilan para magdeklara ang lungsod nitong weekend ng dengue outbreak. Pinakabata sa nasawi ay 9-month-old na sanggol sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ang tinitignan natin dyan kasi ang dengue mosquito are most active bago mag-sunrise, no? So alam naman natin yung mga bata natin papasok na, no? So yung mga time na yan. So they're really vulnerable doon sa ganung oras, no? Inatasan na ng QC School Division ang mga paaralan na payagang magsuot ng mga mag-aaral ng long sleeve at jogging pants bilang proteksyon laban sa lamok na dengue carrier. Mahigpit na tinututukan ng QCLGU ngayon ang higit sa 70 barangays na may pagtaas ng bilang ng dengue cases. Gayun din ang pagpapausok sa mga paaralan para mapukusa ang mga lamok. Pumalo na sa 1,769 ang dengue cases sa Quezon City mula January hanggang February 14 ngayong taon. Halos triple ng bilang ng same period ng isang taon na 600 cases. Late detection ang isa sa nakikitang dahilan kung bakit mabilis tumaas ang kaso ng dengue. Pagka nilalagnat na 1-2 araw, dali na agad sa doktor. No, wag na maghanap ng iba pang simptomas kasi minsan ang hirap ihiwalay ng dengue sa ibang may sakit, sa ibang sakit, no? Trangkaso kasi or uso rin kasi ngayon, 'di ba, yung flu, no? So basta nilalagnat yung anak natin, ano, wag nang mag-isip na ang importante ma-rule out na ito ay hindi dengue o dengue. Kaya't may nilaan silang dengue fast lane sa iba't ibang health center sa lungsod at libre ang check-up gamit ang testing kits na minuto lang ay lalabas agad ng resulta. Ayon sa Department of Health o DOH, may 9 na LGUs na binabantayan sa National Capital Region, Calabarzon at Central Luzon dahil sa tumaas na kaso ng dengue. Mataas din ang naitalang dengue cases sa buong bansa as of February 1, 2025. Higit 28,000 na ito na 40% na mas mataas sa kaparehong panahon ng isang taon. Pangkaraniwan dapat mga bandang June onwards pa lang kung kailan tag-ulan ang pagtaas. Yung sinasabing climate change ay nagiging dahilan na dahil biriin niyo po yun, nagkakaroon tayo ng mga intertropical convergence zone, nagkakaroon tayo ng easterlies na mga shear line na nagdadala ng sobrang dami ng ulan. Payo ng DOH sa publiko, huwag hayaang may mga maipong tubig sa lugar na pwedeng pamugaran at pangitlugan ng lamok. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.